inyo tanan. Kamusta ka mo? Malipayon? Kung hindi ka malipayon, lipay lang ano? Bangod nga ang Ginoo nag-hatag sa nakugid nga blessing sa atin. Padayon kita kung magatuon sa aton nga nga wali sa 1 Timothy. Kan-ari na kita subong sa 1 Timothy chapter 4 verses 11 to 16. Ambot kung isa ikaw sa sining ang mga tao nga sagad-sagad sa pulong sa Ginoo. Damo ka sa nabalaan, isang katambling ka, pwede ka kawali. Pero, natingala ikaw nga wala impact ang imo kabuhi. Damo nagaka-discourage sa imo. Kag ikaw nagaka-discourage man. Tapos sila ikaw, Ginoo, gusto gid ako ya magpaghamit sa imo. Gusto gid ako nga ang akong kabuhi sa diin ako makadto may ma-bless. Last time, dito naton nga kinanglan kani i-equip naton ako kong galingon. Pero equipping is not enough. You have to execute it. Kinanglan i-apply mo, kinanglan obrahon mo. Kag hindi lang na obrahon mo, but obrahon mo sa insakto. No? So siningaga, tunan naton kung paano naton maubra sa insakto. No? Ang mga butang na natunan na sa simbahan, ang mga butang na in-train mo para nga manging blessing ikaw sa mga tao na ginag-minister mo. So, ali kita, 1 Timothy chapter 4, verses 11 to 16. Together, ready, begin. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which you have given you by prophecy, when the council of elders lay their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your heirs. Mag-break it, Anay, Father, please. Tabangi kami, your Holy Spirit, paintindihan kami sa imong pulong sa sininga adlaw. In Jesus' name, Amen. Amen. Naghambal kita nga sa subong nga mga inadlaw, these are the last days. No? And to minister on the last days, you need to be a good servant of God. Kag para maging good ikaw, na servant of God, you must equip yourself. Dumdum ka ba ito? You need to understand the time and the need of the time. Why? Because kadamo-damo na sa mga tao subong nga nag-depart sa faith. Kung ano-anong ilan ang pamatian. Ang pamatian ng mga tao, magsisino-sino, mga butig. Kag ang ilan ng ipusuon is not grateful. Number 2, you need to grow in the Bible. Kasi ang kinapagpunto sa mga doktrina sa Bible. Number 3, avoid wickedness. Hindi ka mag-intra sa mga lugar, utang, hindi mo pag-ibutang, hindi mo kaugalimon, nga kung natawag sa mga tao, ay, dokristuhan mo naman eh, pero hindi amo nang iya ginakatuan, hindi amo ginahimok niya. Kag hindi kagit mag-intra sa kutso-kutso. As much as possible sa bugay sa Ginoo, hindi kagit magsagad ka obra sa imo-imo istorya na hindi ka sigurado. Kaya nga, sino pa mapati sa imo, kung ang ginapahambal mo permi, hindi man matulog.
Number 4, you need to train for godliness. Sila niya, having nothing to do with irreverent silliness, rather train yourself for godliness. Because for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the eternal life, for the present life, and also for the life to come. So, kinanglan din may training din. Hindi lang magsalita nga try. Bilang balang tapos ni man yung siya, kinanglan, i-try mo anay para mabalaan mo kung anong i-train mo. No? Kaya kung naka-train ka na, dapat i-try mo. No? Kasi pala, gusto ka lang train, pero hindi mo man pag-i-try. No? So sa aton, masaling ikaw na ma-minister ko pastor, pero i-try ko lang. Pero kung hindi ikaw mag-train, hindi mo training mo, hindi mo ko galing mo, okay, wala man ang ihapon. No? Next, sila niya, inibala, the saying is trustworthy. No? Masaligan ini, dapat i-welcome it. And number 5, ang atong na hope is in God rather than what the world offers. No? For his end, we toil and strive because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Dapat, as you minister, dapat niya ang imong hope hindi sa mabutang ni sa kalibutan, kundi ang hope ni mo na sa Ginoo. Because mag-minister ka, hindi tanan nagkakatabo as you expect. Pero, kung kasi rin ikaw nga, kung mag-minister ako, ang Ginoo yan nakakita. Ang Ginoo yan may plano sa siningkol. Hindi pa siya magpati subong, kung katig-aman sa ila subong, ang Ginoo, kabalo ko, i-honor niya din ang akong na labor because our labor is not in vain in the Lord. And that is why naghambal kita in the Lord's service, equipping is the best proof that you are willing. So, kung willing ka mo paggamit sa Ginoo, gina-equip mo, gina-practice mo ang imo skill, ang imo kaugalingon para mag-minister. Pero, as I mentioned earlier, hindi enough na gina-equip mo kaugalingon mo. Kinanglan, gina-apply mo na. Si Jesus Christ ang ipangita sa sagiyang mga pamilya, ginambalan nila, Jesus, ari yung nanay mo kung mautod mo. Sila ni Jesus, my mother and my brothers are those who hear the word of God and do it. Wala. Amin natin, kung ari kita dali sa simbahan, nag-attend kita Romance class, nag-attend kita wali, guminang sadya-sadyahan din sa Sunday school, amin natin, happy na ng Ginoo. Since ang Ginoo, hindi. Why kaya labot sa mga palamati? May labot lang po ya sa mga tao nga nagapamati, kag gina-apply nila ang ila na pamatian. Ano? Kung ikaw, bana, nalamihan ka lang ng imo bata na pamati, pero wala man ka, wala man nila gina-apply, hindi mo gina-ambat, kung ka pamati ito. Yes, tay. Oo, tay. Oo. Ligan mo ka rin mga buwan mo, oo, tay. Oo, na. Tapos wala. Tawagan niya ako, ay, sorry, tay. Oo, hindi na ako magliwanod. Una, bad na ang bata. Nga, wala kapati. Oo, tukad-tumat. Ano gani? Sugato na ako na manghod. Hindi mapatapos. Wala nang yawa. Di ang mga nanay, mga tatay, di ikuan sila. Makarelate dito. Yun ang ka-angelic pa sa face, gano'n mo sini. Pero, wala ginobra. Jesus ay, sila niya, my mother and my brothers are this. May lakot na dito. Sa matawo, na pamati, kagina. So, how should we apply? At kung in-train ka sa godliness, understand sa kanya, accept ang hope natin. Paano natin? First of all,
Sa ato pag-minister, we must have obedience as goal. Kinahanglan, kung mag-minister ka, ang imo video goal, nga ang imo ginag-ministeran, mag-obey it. Hindi pwede nga, pag-minister ka nga, sige lang, importante na malapit na, bahala sila ka. No, kaisa sa kung pastor ka, daw ka-tempt ka naman lang na, ang hindi man ikuan na. Sige lang, basta maambal ko na, ang ginawang bahala, iyaman yung ministry. Pero sila niya, Apostle Paul, sila niya, command and teach these things. Ang word na command is literally to hand an announcement from one to the side of another. It is a call to obedience by one in authority. It is like giving a mandate, military term niya po, with implication that order called for unhesitating and unqualified obedience. Feeling niya, kung mag-minister ka mo, pinahanglan, ang expectation nga ma-obey ang imo nga ina-minister. Feeling niya, command and teach these things. Ang word na teach means to teach a student in such a way that the will of the student becomes conformed to the teaching taught. So the teacher teaches in such a way that as the student is taught, he now changes his mind, saying in essence, I will do it this way, but I will do it in this way because I've learned this doctrine or this teaching. Sa aton, kung kaisama ginikanan, noon, sino man, mag-teach kita, basta nang balan ko, uripaton, kulang nila na ako. Pero siling niya, you need to make an effort para nga ang imo nga itutuan, ma-apply it. Hindi enough na nabasahan mo sa Bible, hindi enough na mo. Isipin, make effort to it na ma-obey siya. And that is why, kinanglan, mag-grow kita, mag-training kita into godliness, matuon kita sa Word of God, matuon kita sa avoid kita sa hindi namin ang testimony, katutso-kutso, so that when we teach our children, or we teach other people, they will obey. And all these things, di amo to, no? Ang ginhambal na to, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of God. Ipagtudlo ko halin sa chapter 1 hasta diri na sa chapter 4. Number 2. Hindi lang enough nga ma-effort ka na ang imo pagtudlo, goal mo bigya ang ginasunod sa imo ginatudloan. Number 2, sa linya, be a good example. You know, as you minister, may kwagin, especially the minister ka na spiritually, may arating na dahil ang mga struggle. Kag many times, ang isa ka rason nga ang struggle ang mga tao, ang pagtutlo, because sometimes you are ministering to people that are older than you. O kung na-minister ka man sa mga tao nga mas dugay na sa church, sa imo, wala na tulubo, wala na kaon sini, hindi na ka-minister. O kung ano man, no? Possibly ko ka isa, may past ka, nga even though napatawad naman ito sa Ginoo, kasi nakita naman ang pagbago mo, pero amo pa kung yapon, ginakalkal to ka na, hindi na siya gusto mapati. Na, kung kung example niya, iba na mga membro sa simpati, ginakuan ko, si Kwan galing ko, si Kwan galing mo, mamindot mo, kita ko dito sila. So, amuin na ang struggle sa atong pag-minister. Because people, sila niya ginag-despise, sila Apostle Paul now, let no one, hindi pag-ialaw, bisan sino, to despise you. Despise means to think down upon, or to scorn, or not care for because it is thought to be without value.
Sino kaya? Kaya mo ginang problema. Di, isugot ni Apostle Paul, si Timothy, na siya rin nga bata pa po siya. So niya, even though bata ka, we need to say probably younger than 40 si Timothy. Sila niya, hindi mo ipag-ialaw. Hindi mo ipag-ialaw. Pero, unlike yung kaisa sa generation subo, nga the way they respond, sa sala nga response sa mga tigulang, awayo nila. No? Libakon nila. Pabati-batian nila or isnab nila. Sino pa mga tigulang? Mauya ka mo. Kami ang mga bata. Amo kami sila. Kamuya pasaway. Pero siling interesting ni galing ang ginambal niya Apostle Paul. Siling niya, hindi mo ipag-ialaw na i-look down ka sa mga tao ang ginaminister mo because you are young. But siling niya, ari ko, siling niya, set an example. Set the believer an example. Or show yourself as an example. To become a pattern. Example meaning to say, a model or pattern or mold in which clay or wax was pressed. You know, exact figure it siya. Isang isang model. So sa niya, so, hindi mo sa pag-alaw. Pero the way na hindi mo sila pag-ialaw is by setting an example. Ano na nga example? So first of all, in speech. Ang speech nila hindi lang mahambal, kundi ang total context ng speech. Di ka namin kung ito sa imo. No, bakit ginambalan mo siya guwapa, nangakit siya sa akon. Gili paghambal mo, manang guwapa sa imo. Hindi enough nga naghambal ka. But ang pagkabilugan mo, how you converse, how you speak. Gracious, respectful, sakto, polite. Okay, isa ang maling challenge sa mga bata. No? Basta mahambal lang nila. Taasa ka nila tingog or among sinigil, basta nahambal po. Hindi. Sige, you need to be an example. Even in the way you speak. Paano ka mag-example sa mga kwanito kung ginatigan mo, nanay mo, tatay mo? So, even sa paghambal mo, number 2, in conduct. Ang word na conduct means one's way of life with apparent focus on outer daily behavior. The example ka, makita nila sa imo ang day-to-day life. Okay lang na sa church, kaya makita nyo lang si pastor. Once a week, or kita ay kita, okay lang. Pero, ang may good, example sa asawa ko, sa bata ko, mga tao sa balay. Kung na-minister ko sa ila, or na-minister ka sa mga tao sa inyo balay, sila niya ang imo way of life as an example. Ano pa in love. Very important hindi ang love. 1 Corinthians 13, pinundog ka mo to. You must be patient, you must be kind. Diba? Hindi ka isaan. Kasi rin niya, bisan anong pakahambal mo, kung kaanlabing sa imo, bisan anong pating wali-wali ko, kung kaanlabing sa ako, hindi mo lang na you are nothing.
Abinin mo, may naubra ka nga something. They can know you are nothing. It doesn't profit you anything. Tiksiling niya, kung gusto ka mag-minister, you must be an example of life. I think, very good na reminder sa aton na kami sa mga sa Ginoo kung kita na rin sa Masaba Christian Church. Hindi ka mo magpasupot nga hindi ka mo ang pinakalaping na person sa inyong sina, sa inyong eskwelahan, sa inyong mga balay. Kaya because we are ministering in the last days. Okay? Ang mga tao, kung kaisa, mahipos naman lang sila, mahipos, pero wala mas lang mahipos. Pero ang matabo sila, wala kita impact sa ila. Kasi mga bata, pero wala na sila impact sa imo may hapon. Next, so hindi lang sa imo how you speak, ang imo nga life, ang imo love, pero sila ang imo faith. Ang faith does not refer to one's belief. Why na yan? But as to one's faithfulness or unswerving commitment. A godly minister is consistently faithful and avoids swerving off the track or deviating from the course prescribed by sound doctrine. So for example, ang ini, kung kasilin ka ang Ginoo matutog, ang Ginoo masaligan, bisan ano pa na nagkalatabo sa kabuhay mo, kabay pa nga nagagwa gyapon sa imo bakbak, masaligan gyapon ang Ginoo. Hindi kayo masaligan, anak, salig ka sa Ginoo. Pagkatapos, sobra ka pa ka-anxious. Pastor, nakulmahan ko yung mga 5,232,000 na lang sunod sa ako mapakpo. Kinunaan kung na sa muna nga, at least minimum, kung na may 10 million para, the times, di ka kabalo. Kung kita nasalig ng Ginoo masaligan, let us be an example to others. Regardless kung ano pa ng Ginoo masaligan. Kabudlay, wala ka mag-minister ka sa tao. Maslig ka nga nang bago nasubuan din ako sila. Pero nang salig ka na sa Ginoo, mapangamuyot ka nga provider sa Ginoo. Pagkatapos nag-share ka man, ako gani 5 adlaw, wala nang tulog. Kay amor lang, 5 ko, ako ni bago ko lang nagambal. Nga masalig sa Ginoo. So saling niya, ang imo nga faith. Kung kasi kasalig sa Ginoo salig it, and that's in purity. Moral purity. Pure mind. Conveys the idea of chastity. People can look at you. Kapag siling sila morally pure. Ito kapag minister kita sa mga ano kailan mo? Nanamihan ko na pala sa mga tao kung minister nga hindi na pala sila maghambal. Pero bangod pala sa experience nila sa kabuhi, ito, nagyan ko na ako. Pati halang. Imagine. Isip na, wow. Kaya muna akong kaisa, ang ginobra ko kung mag-minister ko, kung daw blubod na, gadala ko props. Tuk-tuk-tuk daw, ang imo ni Blato ka nagyan to, daw, amo gito, applicable, kung diwa na yun. Ikaw explain. Why? Because sometimes who we are speaks more than what we speak. What we say. Wala ko kayo. Ayan, inaho ka, yung na, gama mo na, product mo na, agyan subong. Pero, ang confidence niya, medyo minister ka. Ikatatlo, hindi lang ang mag-minister ka with obedience in mind. Kag-minister ka as
an example to them. But ang ginaminister mo primarily ang pulong sa amin. Hindi ang ginhambal ni Pastor Errol, hindi ang nabasahan mo sa YouTube, hindi ang mga inspirational dito. In the Word of God, sige, until I come, devote yourself to apply oneself to attach yourself, ang ginahambal niya, to public reading of the Scriptures. Kaya sa una, wala niya sa Bible ang tanan. Wala pa kaya subong niya sa cellphone mo na, ano pa ka language, kompleto. Pero sa una, wala. In order for you na makapamating sa pulong sa Ginoo, kinanglan makadto ka gito sa tao may Bible. Kaya dumduma ko sa una may storya sa among pamilya. Nga, sino to? May isa katao dito, nga dintugon. Si Lolo, katuan mo ato nga tao, kay may Bible ko siya. Kulamat to, kay sa akon. Siguro, dara ko nagkalali na akong nagkasuhan ng heritage. Kadumdum kami ko sa una sa gagmaya natin. Maka-Bible na to sa una. Wala to. Gusto tikalon ka na to. Gusto may Bible ka. Bakal ito sa una. Gahibi-hibi ka to. Tinsilin niya, sige, until mag-abot ko, tani focus ka sa public reading of the Scriptures. Kaya hindi lang enough na ginabasa mo pulong sa Ginoo, ga-exhort ka. Kung siguro hindi na, ga-encourage ka. Kag nag-teach ka. Gina-teach mo ang Bible actually in a way among sinatawag ng preaching. Sa una sa sinagog, ang mga tao na tipon, basahon ng Bible, i-exhort, kag i-teach. Sa aton, pwede man ikaw magdala sa mga inspirational, bla-bla-bla ni John MacArthur, ni Amosina, pero namin nga nagabasa mo sa pulong ng Ginoo. Gina-exhort mo siya. Ginatutuhan siya. So namin na sa mga gagaling ninyo, basa ka mo Bible, you encourage one another, you teach one another. Every time. You read the Bible, you encourage, you teach. That's how amuhin na mag-minister ikaw. Sa pagit, ang hambal niya, so hindi lang ang imong mind na mag-ubigit, living example, tapos ang Bible din, ang mong itudlo mo, but silin niya, we need the spiritual gift as primary gifts. Mga utod, hindi kita tanan-tanan para i-host gift. Amo na nga hindi kagay magsiling na way-way ko mas namin si pastor, kaya gaamuni siya. Hindi, may gift lang ko ya diri, sa imo ya lahin man. So siling niya, mag-minister ka, diskubrihon mo ang imo gift, kag dira ka minister. No? So siling niya, do not neglect. Kung pastor ka, tapos may gift of giving ka, masaling ka nga, hindi na ko mag-give. Kaya ma-breaks lang ko yan. Hindi ko pag-neglect. Kaya ang spiritual gift, they're effective. No? The gift which was given you by prophecy. Ang spiritual gift is a result of grace. Kada tao o ginhatag na by prophecy during the time di wala pa man to Bible that talks about spiritual gift. It's also sa revelation sa Ginoo. Pero isubong, we got it through providence. Nung kakadiskubrihan mo nga mas nasadyahan ko ya mag-minister sa amo sining area, sa amo ning area. Kasi kay Apostle, kay Timothy, sila nga hindi mo pag-neglect ang gift which was given to you sa ginlay hands ka sa mga
elders. Actually, nila sa Romans chapter 12, verses 3 to 8, may-ari na rin ng mga ministry gift. Sige, for the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Kung may kasagat tinikal, sa pastor ka pa, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. Hindi tanan kita diri, manungwali, manungwali mo, mawali naman ang tanan, anong oras matapos ang simba kay ang gift ka tanan, manungwali, pila, sige, bisa tag 1 minute lang, mo. Wala, hindi pwede, ha? So sila niya, so we, though many, are one body in Christ and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us. So let us use them. So if prophecy or preaching, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in his generosity. The one who leads, you lead with zeal. And the one who does act of mercy with cheerfulness. So, there is a church, iban mag-show mercy, iban mag-contribute, iban mag-administer, kastaron ka na gari, kinaglan mo ni, kulang akong CR, or ako ni, anong mas mayo na, hindi kay tanan, mawali lang, wala na to sa may welcome, wala na sa may magdala pandesal, wala na sa may mag-amuni, at ito mga tapos sa church. Pero sila niya amuni niya. Kung ba ginapa-obra ang Ginoo sa imo, hindi mo na pag-neglect. Doon sa inyo, hindi ako amusin. So kung ginahagal ka sa Ginoo, mga magdala ka sa amusin, hindi na. Kung ginahagala ka sa Ginoo, welcome ka, welcome ka. Kung gusto ka mamantay ka rin sa nagakan kinahanglan, hindi mo na brown mo. Hindi mo pag-inigyan. Kaya di lang ikaw effective. So kung leader ka, i-offer. Pastor, di naman kapaguslan nila, kaya daw bugay man ng duwaan, Senior Pastor. Di ba lead na lang kaya ako? Sa sining ng ministry, namin mo, may pastor. Sige, hindi mo na pag-inigla. More likely, kung ano ang batasan mo, dira ka na iputang sa mo. Do not neglect your spiritual. Ano pa gin? Sige, dapat ga-improve ka man. So sa inyo, practice these things. Primarily conveys the idea of careful consideration, meditation, diligent practice. Sa New Testament, it is used to describe the act of giving thoughtful attention to something, often in the context of spiritual or moral reflection. It implies a deliberate and focused effort to understand, to internalize a concept or practice. Sila niya sa aton ko nung pag-minister, the excellent minister is preparing, praying, and planning for the work. Kaya mo na. Kung ginhin mo ka ni sa listo teacher, or kung ano, idibdib ba? In fact, ang term na nadayon, immerse yourself in it. Actually, ang word na lang na immerse, wala na sa Bible. No? Wala na sa Bible. Ang practice these things, be in them. Ako lang iya kapag interpretation. Ibutang mo ginagin mo o galingon.
So kung naara ikaw sa music, ibutang mo ang imong kaugalingon sa mga notes. Kung nag-commit ikaw sa choir, you put yourself, be in it. Kung nag-promise ikaw nga ako ang mapagwapo sa church, dibdib pa. So kung magsiling ka, kung mag-minister ka sa siningang bahata, dibdib pa. Put yourself. Kung hindi kay manunduman mo man, o kung hindi kay mabili. Ano kung sa disco teacher ka, ditibon mo gid. Pamuyuan mo yung mga estudyante. Iba na kabilog ang iyong estudyante, tatlo na kabilog, hindi mo pa kilala. Kung kabalo kung diin sila halin. Kaya mabugmuhanay lang ka mo, kung sa day school lang. Hindi ba? I-career ang term nila. Kasi niya, so that all may see your progress. So, describes that merely moving ahead, but doing so against obstacles. Bisan damo sa problema, bisan damo sa challenges, pero ganakat. Ano na siya? Ang pag-minister sa sulod sa simbahan. Or pag-minister ka sa mga tao. Kag lastly, be consistent. Sila niya, keep a close watch. Literally, to help or hold upon, captive, steady. In a way, ano nang hambal nila sa awan, kapit lang, kapatid, kapit. So, when we minister to people, hold on. Sila niya, keep a close watch on yourself and on the teaching. Bantayin. Hold on sa imong kaugalingon. Kapit. Kasi niya, persist in this. Persist meaning to say, persevere. Pabilin. Kung sa ato pa, agwanta ka. Agwanta ka. Kaya siling niya, kaya kung magpadayon ka lang, willing ka lang maguluagwan ka, you know what? By so doing, you will save both yourself and your hearers. Meaning to say, it doesn't mean para maluwas. But number one, ang butsilingon sinagapati ako, nga when we minister rightly, dira gaka-clarify nga utuhod kagitman nga nagsagit. Kaya regardless kung ano pa kabudlay mag-minister, bangon kay anak ka sa Ginoo, balaan na espiritu ara sa imong kasiligod niya na padayon niya. Kagsiling niya ang ini. You will save the hearers. Kagsiling niya, in a way, siling niya, you will be able to achieve ang goal na gusto mo. Makuha mo ang gusto. That is why ang aton galing life verse sa masaba, ano gani? 1 Peter 2:12, ano gani? Keep your conduct among Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Kung kasigi ka, consistent ka, minister, sinya, you will save your hearers. They will glorify God in the day of visitation. Amin na. Iyan mo lang din. And that is why when we minister, right preparation,
and right execution. When we minister, right preparation, equipping, and right execution. So, sa aton, kung ko kabalo kung sino gusto niyo i-minister, it could be your family, it could be office mate, it could be the neighbor, o kung sino, ikitagaan at itagay sa, ni Apostle Paul as we minister, especially sa singing last days. No? So, for example, sa mga nanay, we have to minister to our kids. No? So first, we must understand the time and the need of time. I-understand natin, ng mga bata natin, mga lain-lain na ang ginagasululod sa ilang mind. Kaya bakit sa YouTube, social media, i-understand nila. No? Nason, dumdugon mo nga by nature, ang mga bata, pati man kita, in the last days, we are ungrateful sa ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya mo na hindi ka magsiling na ikaw gahatag balon sa ila, ikaw ga pa-eskwela, maging grateful sila. Kaya kita gani, hindi man kita grateful sa Ginoo. Pati hangin gani ginahatag niya. So you need to understand that time. No? So number 2, let us grow in the Bible and in teachings. Wala ka man sa itudlo, kung wala ka man gatuon, so tuon ka Bible, no? Tuon ka, anong mga ginapanghambal ka sa Bible about parenting? Anong ginahambal ka na? Tunaan mo na, tunaan mo, dason. Avoid ka wickedness. Kaya wala mong ginatudlo, ginadiscourage mo bata sugal, or ikaw ka online gambling, no? Hindi mo gusto sila maghampang computer, ikaw man wala ka man istorya kay puro ka man computer. So avoid wickedness, kag avoid gossips. No, kaysa ka-unfair man ko isa tuol sa mga bata, nga kapos sa aton mag-akusar sa ilo. Nga ba, ikaw puro ka drugs side, no? Sinupod mo to. Wala pa gano'ng mapinsaran sa bata mo, ato ka na kuya sa punta. Sino na upod mo ang lalaki na, mo na yung dito, dason, may apo ka, may mamamoni, tapos mo na yung munisip ko. Nay, nalipat ka. Palintik ako. So avoid. Be careful sa ato pag-deal sa mga bata. Train for godliness. Kaya mo na, na-training ka, how to communicate. Praktisan mo din na. Kung hindi ka kabalo ng istorya sa bata mo, lista ka mga questions. Question number 1, 2, para nga pag-istorya mo, isa ka pabangkot, hindi ka rin tayong kabal mo. Dalasa sa Central Market, kaon ka mo ito, anak, parang ano ay pang-istoryahan ka mo. Kung wala ka mo sa pinagsamahan sa mga bata, wala man ka mo sa istoryahan. Ano pagkita yun? Sa linya, hope in God rather than what the world offers. As we minister, ibutang tagit sa aton mind na iya sa niya. So, execution na. Ano na son? Obedience as goal. Ano ayhan ang akon itudlo sa akon bata? Paano ko ni ayhan magtudlo sa iya, magpatigit siya? Ito ba nang duman mo na? Hindi talaga niya madala ka namin sa pakik-akik. Paano lang kung ikaw pagin naman, hindi makatik ka naman. Pero, nag-obey ayan sila. Napilitan lang. Pero are they really obeying? Kung wala nang ikon pagi, mapati ayan sila. Next, be a good example. Ikaw yan. Inahambalan natin sila. Pero gamo kasi ni. Kinong kaisa pala, kita ka parents, kapos na kita mag-blame other people. Don't kapos na kita kamudlay sa ato mag-take responsibility. Pero mamangkot na ito. Kung nagamuni ang imo bata or ibang na tao, number 1, am I a good example? In speech, in my conduct, in my love, in my faith, in my purity. So, am I teaching them the Word of God? Kaya ang Word of God yun, amugit ang
makapabago sa tao. That's all ano pa din. Am I making the most of my spiritual gift? Okay? So, kung na-minister ka sa bata mo, kag may gift of generosity ka, idra mo, idra ka na sa diyan. No? Hindi mo kayo pag-ipilit, dara sa wallet, hindi ka na yung style. No? Or gift of encouragement. Or gift of service. No? Sabisyuhan ng bata mo, pero at the same time, pinatulungan mo sila. That's all. Improve. Be a good, better mother. Be a better father. Idibdibon mo gitna. Hindi pwede na, okay na po, kailan mo, ikakira mo pag gitna. Alam pa naman na, imagine mo nga, ibabata na yung pag-git, nasadyasadyahan pag-git. Diba? Hindi na kay, tatay na po, wala na po. No, dapat ka-improve kita as parents. No? That's all. Ano ka? Be consistent. Be consistent. Alin sa punasugdan mo na pag-minister sa igla, sundon mo na gitna hasta sa kay siling niya, for so doing, you will save both yourself. Hindi kita mahuwian na parents, hindi kita pagigan sa Ginoo as parents. At the same time, ang imong mga kabataan na ginaminister mo will be saved. Okay, so mo na, for example, sa mga office mate mo, no, o sa mga tao ginaminister mo, understand na tayo. Pero kaysa na pangakit lang kita, Miga, Bigo. Amo na gidibla ang time subo. Hindi mo kapati nga mo, bilis mo minsan. Migo, Miga, utod sa Ginoo, amo na ni ang time. Hindi ako pasalamat. Amo na yung mga tao subong, ungrateful. That's all. Grow. Application, that's all. Avoid wickedness, gossip, and that's all. Train how to be a good office mate. Train how to be a good classmate. How train kung ano daw mo, that's all. Ang ginobra ko ni will not be in vain. That's all. That's all. Ano obrahon ko para mag-obey siya. Next, ano pa get? Be a good example. That's all. Ang tulong sa Ginoo. Ano na yung mga verses na ma-share ko? That's all. Anong ako na spiritual gift? Dawan ko, paano ko sa mercy? Gadon ko siya. Mga kami, entra kami karoon sa medical mission. No, manghagad kami, mamantay kami dali, kaya dali mo na sa diyan ko. That's all. Improve. Be a better officer may ko na kung ano na, ibasa ka pagid more. I-career mo pagid. Be consistent. Hindi ni siya hindi siya flavor of the month or flavor of the day. Kung mag-minister kita, let us minister consistently. Si Apostle Paul, nagkakabal siya. Sili niya, therefore, my beloved brethren, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ang good silingon sini, sa work out, hindi nga maubra ka for your own salvation. So, dili ko na sa New Testament, this term is often used metaphorically to describe spiritual growth, the manifestation of faith through action. Ang good silingon, kakakita sa mga tao, ang imo kaluwasan sa imo pinag-imo. Ang mga good silingon niya. So work out your salvation with fear and trembling. Kay niya, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Sinya kay kung mag-minister ka actually, ang Ginoo man ay magbulig sa inyo. Bulig, dahil kang sa Ginoo, you will never be alone. And that is why do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation. Kay last days kita. Among whom you shine as lights in the world, holding fast. Siya ang improve
Amo ni siya ang be consistent, holding fast to the word of life, so that in the day of Christ, I may be proud that I did not run in vain or labor in vain. Even if I am to be poured out as a drink offering upon the sacrificial offering of your faith. Thank you, Apostle Paul. Bisan mapatay pa ko because of my faith, I am glad and rejoice with you all. Sing it tayo. Likewise, you also should be glad and rejoice with me. Because when we minister right preparation and right execution, imagine na lang ko talang-talang kita. Antes kita mag-minister din ang inchindi na anas. Gina-prepare natin ang atong pagalingon, no? Sa pagpulong sa Ginoo, sa pagpulong sa Ginoo. Gina-train natin ang pagalingon sa godliness. So, gina-set natin ang atong hope sa Ginoo. I-avoid kita sa gossip, wickedness. And then, ano pa again? Sa pag-minister na natin, timuangin natin na pag-minister natin mo daily. Ma-obey sila. Dason, ang aton niya kabuhi, nag-speak. Tapos, i-teach kita sa Word of God. Gagamit natin ang aton spiritual gift. Ginadibdib natin, ginakareer natin. And we are consistent. Nag-imagine naman ako ng ini, inumatapos sa ating church. We will be able to save some. Na ano, nag-inaya nga, hindi ko na sila matutlan. Very good ka na get. So, mga brothers and sisters, this will be our guidelines sa pag-minister. Muna ang official guidelines sa masama sa aton ng pag-minister. Siguro i-post lang natin sa aton group chat, no? Para guided ka mo. Kung gusto ka po mag-journey sa mga tao, no? I-ikwa natin. No? I-plastaron natin na by God's grace for His glory. Amen? Let us pray. Father, buligin natin kami. Hindi ni hapos, pero buligan mo kami. In Jesus' name. Praise God. Singatiyon po ako sa harap ng tulog. Hindi naman malagala natin ng sa tulog. Mamuyo kita, Father God, salamat Panginoon sa challenge ko lang na madala mo sa tumbala. Bilang Kristo noon, kahit hindi mo anak, itawag ito sa responsibility, Father God, mag-involve sa mission at sa ibang ministry. Uling-ilingin, Father God, dahil pag-nagila mo na kay Pusuon, yung ready sa pag-serve mo sa inyo. Salamat ng Father God sa sinikatay ko at bigat iba sa aming mga dulot. Salamat din Father sa pag-bless mo sa amin. Resources sa iyong mga pagbubuhat sa amin. May pray Father God, pagin mo sa ulotan ng sunod adlaw, pagin mo kabali sa amin. Amen. Sinikatay makikita sa ating MCC choir.
Christ has come to establish the mighty church of God, a body of believers held together by His blood. His hand is strong to guide us, His promises secure. With love and mercy in our hearts, His kingdom will endure. We are building on the cornerstone of Jesus Christ the King. A sure foundation is our Lord, to Him our praises sing. Our cornerstone is Christ alone. In Him we firmly stand. Our cornerstone will never fail. Here a mighty army, our commander Christ the Lord. A family of believers ever strengthened by His word. Marching with one purpose, to set the captives free, telling them of Jesus' love, who died